Ang aklat ni Obadias. Obadias, ang pangitain ni Obadias. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos tungkol sa Edom. Kami ay nakarinig ng mga balita na mula sa Panginoon, at isang sugo ay sinugo sa mga bansa na nagsasabi, magsibangon kayo at tayo'y magtindig laban sa kanya sa pakikipagbaka. Narito, ginawa kitang maliit sa mga bansa, ikaw ay lubhang hinamak, dinayakan ng kapalaluan ng iyong puso, o ikaw na tumatahan sa mga bitak ng bato, na ang tahanan ay matayog, na nagsasabi sa kanyang puso, sinong magbababa sa akin sa lupa? Bagaman ikaw ay pailang lang sa itaas na parang agila, at bagaman ang iyong pugad ay malagay sa gitna ng mga bituin, aking ibababa ka mula roon, sabi ng Panginoon. Kung ang mga magnanakaw ay nagsiparoon sa iyo, kung mga mangloloob sa gabi, paano kang nahiwalay? Di baga sila sanay nangagnakaw hanggang sa sila'y nangagkaroon ng sapat? Kung mga mamimitas ng ubas ay nagsiparoon sa iyo, di baga sila sanay nangag-iwan ng laglag na ubas? Paano nasiyasat ang mga bagay ng Isaw? Paano nasumpungan ang kanyang mga kayamanang natago? Lahat na lalaki na iyong kaalam ay dinala ka sa iyong lakad, hanggang sa hangganan. Ang mga lalaki na nangasa kapayapaan sa iyo ay dinaya ka at nanaig laban sa iyo. Silang nagsisikain ng iyong tinapay ay naglagay ng silo sa ilalim mo. Walang pag-uunawa sa kanya. Di ko baga lilipulin sa araw na yaon, sabi ng Panginoon, ang mga pantas na tao sa Edom, at papawiin ang unawa sa bundok ng Isaw, at ang iyong mga makapangyarihang tao o Teman ay manglulupaypay. Palibhasay bawat isa'y mahihiwalay sa bundok ng Isaw sa pamamagitan ng patayan. Dahil sa karahasan na ginawa sa iyong kapatid na Jacob ay kahihiyan ang tatakip sa iyo, at ikaw ay mahihiwalay magpakailanman. Nang araw na ikaw ay tumayo sa kabilang dako, ng araw na dalhin ng mga taga-ibang bayan ang kanyang kayamanan, at magsipasok ang mga mangingibang bayan sa kanyang mga pintuang bayan, at pagsapalaran ang Jerusalem. Ikaw man ay naging gaya ng isa sa kanila. Huwag ka nang magmasid sa araw ng iyong kapatid, sa kaarawan ng kanyang kasakunaan, at huwag mong ikagalak ang mga anak ni Huda sa kaarawan ng kanyang pagkabuwal, ni magsalita mang may kapalaluan sa kaarawan ng pagkahapis. Huwag kang pumasok sa pintuan ng aking bayan sa kaarawan ng kanilang kasakunaan. Oo, huwag mong masdan ang kanilang pagdadalamhati sa kaarawan ng kanilang kasakunaan, o pakailaman man ninyo ang kanilang kayamanan sa kaarawan ng kanilang kasakunaan. At huwag kang tumayo sa mga salubungang daan na ihiwalay ang kanya na tumatanan, at huwag mong ibigay ang kanya na nalabi sa kaarawan ng kapanglawan, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na, laban sa lahat ng bansa. Kung ano ang iyong gawin, ay siyang gagawin sa iyo. Ang iyong gawa ay babalik sa iyong sariling ulo, sapagkat kung paanong kayo'y nagsiinom sa aking banal na bundok, gayon magsisiinom na palagi ang lahat na bansa. Oo, sila'y magsisiinom at magsisitungga, at magiging wari baga sila'y hindi nangabuhay. Ngunit sa bundok ng Sion ay duroon yaong nangakatatanan, at magiging banal, at aariin ng sambahayan ni Jacob ang kanyang pag-aari,
At ang sambahayan ni Jacob ay magiging isang apoy. At ang sambahayan ni Jose ay isang liyab. At ang sambahayan ni Esau ay dayami. At sila'y kanilang susunugin. At sila'y susupukin. At walang malalabi sa sambahayan ni Esau, sapagkat sinalita ng Panginoon. At silang sa timugan ay mga-aari ng bundok ng Esau. At silang sa mababang lupa ay na mga Pilisteo. At kanilang aarin ang parang ng Ephraim at ang parang ng Samaria. At aarin ng Benjamin ang Galaad. At ang mga bihag sa hukbong ito ng mga anak ni Israel na nasa mga taga-Kanaan ay mag-aari ng hanggang sa Sarefat. At ang mga bihag sa Jerusalem na nasa Separad ay mag-aari ng bayan ng Timugan. At ang mga tagapagligtas ay magsisisampa sa bundok ng Sion upang hatulan ang bundok ng Esau. At ang kaharian ay magiging sa Panginoon.